Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 231. Sino ang mag-aakala na lahat ng tatlong presbyter mula sa Stargale ay biyaya sa Wyatt Farmiley? Kami ay lubos na pararangalan ng iyong mapagbiyayang presensya. Umalangaw-ngaw ang boses ni Travis ng mga sandaling iyon. Sina Tiger, Phoenix, at Steve, ang tatlong presbyter mula sa Stargate, kasama si Travis na naglalakad palabas ng mansyon na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit may matinding kislap sa kanyang mga mata. Sa likod niya ay si Victor, ang pinuno ng Blade Gate, at dalawa pang presbyter. Bakas sa mukha ng mga presbyter ng Stargate ang pagkagulat. Nang makita ang mahigit 100 Blade Gate Marshalists sa harap ng vilya ng pamilya Wyatt, nakita na nila itong kakaiba. Ngayon, sa hitsura ng pinuno at ng mga presbytero ng Blade Gate, ang kanilang pagkamangha ay lalong lumalim. Dumating si Tiger sa Wyatts dahil inutusan siya ng kanyang pinuno sa telepono kagabi. Sinabihan siyang dalhin ang mga marshalists ng Stargate sa pamilya Wyatt ngayon para kunin ang isang tao. Na ang isang tao ay Jeric. Bukod dito, inilarawan ng pinuno ang edad at hitsura ni Jeric ng detalyado. Kaya naman, sa pagdating at nakita si Jeric na napapalibutan ng mga marshalists ng Blade Gate, agad siyang nakilala ni Tiger bilang ang taong binanggit ng pinuno. Nilinaw ng pinuno sa telepono na anuman ang gastos, kailangan nilang tiyakin na ligtas na ilalabas si Jeric sa Wyatts. Gayunpaman, nang makita si Victor at ang mga presbyter ng Blade Gate ngayon, napagtanto ni Tiger na hindi magiging madali ang pagtiyak sa kaligtasan ni Jeric. Nakikita ko na parehong nandito sina Presbyter Travis at Leader Norman. Paumanhin para sa anumang oversight, sabi ni Tiger, bahagyang yumuko kina Travis at Victor. Sumagot si Travis, Presbyter Tiger, sa narinig ko, nandito ka para sunduin si Mr. Agosta. Ito ba ang Jeric na sinasabi mo? Habang nagsasalita siya, tinuro niya si Seymour. Tumango si Tiger, talaga, Presbyter Travis. Pumunta kami para kay Mr. Agosta. Oh! Maaari ko bang tanungin, Presbyter Phoenix, anong kaugnayan itong Jeric sa iyong Stargate? Tanong ni Travis. Travis, nandito kami para samahan si Mr. Agosta sa utos ng aming pinuno, magalang na sagot ni Tiger, pinananatili ang kanyang kilos. Bagamat siya rin ay nasa dilim tungkol sa tunay na pagkatao ni Jeric. Ngunit kung ang pinuno ng Stargate ay nagpadala sa kanya upang kunin si Jeric, kung gayon si Jeric ay dapat na isang mahalagang kaibigan ng pinuno. Parehong nagulat sina Travis at Victor, na pagtantong may koneksyon si Jeric sa pinuno ng Stargate. Pareho nilang naisip, anong uri ng relasyon mayroon si Jeric sa pinuno ng Stargate. Kumunot ang noo ni Travis at sinabi kay Phoenix, Presbyter Tiger, natatakot akong hindi mo madala si Jeric sa iyo. Pinatay niya ang aking apo, ang pinakapambihirang apprentice ni Blade Gate, at sinubukan niyang manipulahin ang damdamin ng pinakamamahal na anak ng pinuno. Sa makatuwid, dapat siyang bumalik kasama natin sa Blade Gate ngayon at harapin ang ating hatol. Ang tigre, na nakatitig kay Travis, ay tumugon ng mapanghamon, Travis, humihingi ako ng paumanhin, ngunit dapat kong sundin ang utos ng aking pinuno. Kailangan kong kunin si Mr. Agosta ngayon. Dahil doon, seryosong tumingin si Tiger sa mga marshalists ng Stargate, na nag-uutos. Lahat ng Stargate marshalists, inutusan tayo ng aming pinuno na ibalik si Mr. Agosta. Kung sino man ang manggahas na hadlangan o saktan siya, dapat nating protektahan at iligtas siya, kahit na ito ay kabayaran ng ating buhay. Oo, Presbyter Tiger. Mabilis na tumugon ang mga marshalists ng Stargate, inihanda ang kanilang mga sarili para sa labanan. Nang makita ang hindi matitinag na determinasyon ng mga marshalists ng Stargate, mukhang problemado si Travis. Nilingan niya si Victor, sinabing, Leader, ano ang dapat nating gawin? Si Victor, na napansin ang hindi natitinag na paninindigan ng Tiger, ay nakilala ang kanyang pasya na iligtas si Jeric sa anumang paraan. Hindi niya inaasahan na may tulak ni Jeric ang Stargate sa bingit ng bukas na salungatan sa Blade Gate. Gayunpaman, si Victor ay hindi gaanong walang ingat.
Kung, ngayon, nagpasya siyang patayin si Jerick at nagdulot ng madugong salungatan sa pagitan ng Stargate at Bladegate, kahit na ang tagumpay para sa Bladegate ay magastos at nakakapanghina. Kapag ang Sandpiper at ang Kabibe ay magkalaban, ang mangingisda ay kumikita, naisip niya. Naunawaan ni Victor ang karunungan ng kasabihang ito. Kung walang benepisyo at kawalan lang, hindi siya makikipag-ugnayan. Dahil, sa huli, maaari itong humantong sa pagbaba ng Bladegate, na nagpapahintulot sa iba pang mga sekta sa Oakhaven na tumaas. Kaya't ang titig ni Victor ay nag-alab ng matindi habang nakatingin sa tigre, na nagsasabi, "Tigre, ihatid mo sa iyong pinuno na ngayon, ako, si Victor, ay magbibigay sa kanya ng pabor na ito. Pero for today lang." Pagkatapos ng araw na ito, kung mahulog sa ating mga kamay si Jerick, hindi ako magpapaabot ng anumang kagandahang loob para sa kapakanan ng iyong pinuno. Pinatay niya ang pinakatanyag na apprentice ni Bladegate at sinamantala ang aking anak na babae. Hindi ko siya papakawalan ng madali. Pagkasabi noon, inutusan ni Victor ang Bladegate Martialists, lahat, umatras at palayain si Jerick. Oo, pinuno, sabay-sabay na tugon ng mga elite ng Bladegate. Mabilis silang tumabi, hinawan ang landas para kay Jerick. Pagkatapos, si Senior Presbyter Tiger, kasama sina Phoenix, Steve, at isang grupo ng mga Martialists ng Stargate, ay lumapit kay Jerick. Sa mukha na puno ng paggalang, yumuko si Tiger at sinabing, "Mr. Agosta, nandito kami sa utos ng aming pinuno na i-escort ka. Sumama ka sa amin." Si Jerick ay lubos na nasiyahan sa pagganap ni Tiger ngayon. Pakiusap. Noong nakaraang gabi, gamit ang pangalan ng pinuno ng Stargate, inutusan niya si Tiger at ang iba pang dalawang presbyter na pamunuan ng pinakamahusay na martialists ng Stargate sa pamilya Wyatt ngayon upang kunin siya. Bukod sa pamimilit kay Victor, Travis, at iba pa mula sa Bladegate, nais din niyang subukan ang katapatan at pagsunod ng Tiger at ng iba pang martialists ng Stargate. Sa kanyang naobserbahan, si Tiger at ang mga pangunahing disipulo ng Stargate ay talagang tapat at sinunod ang kanyang mga utos ng walang tanong. Bagamat siya ang pinuno ng Stargate, hindi niya maihayag ang pagkakakilanlan na iyon ngayon. Kaya, bilang Jerick, sinabi niya kay Tiger, "Presbyter Tiger, salamat sa pagpunta mo para sunduin ako. At tiyak na ipapahayag ko rin ang aking pasasalamat sa iyong pinuno." "Mr. Agosta, hindi na kailangan ng mga formalidad," sagot ni Tiger, na sinenyasan si Jerick na sundan siya. Tumango si Jerick. Bago umalis, napatingin si Jerick sa sala ng villa. Sa loob, nakatingin sa kanya si Julene, na nakatatak pa rin ang acupoints. Sa isang pitik ng kanyang daliri, naglabas si Jerick ng isang pagsabog ng anima. Whoosh! Ang anima ay bumaril, agad na naalis ang mga nakaharang na acupoints ni Julene. Gumalaw siya, naalis ang pagpigil. Mabilis na lumabas ng sala si Julene, gustong lapitan si Jerick. Gayunpaman, inabot ni Victor ang kanyang kamay, na hamarang kaagad sa kanyang daraanan. "Balik ka!" utos niya. Pagiging mahigpit. Nang makita ang yelo sa mukha ng kanyang ama, nag-alinlangan si Julene ngunit sa huli ay tumigil. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay nananatili kay Jerick, ang mga mata ay puno ng pag-aatubili. "Jerick, tandaan mo ang ipinangako mo sa akin." Tumango si Jerick sa kanya, panatag ang loob. "Hindi ko makakalimutan." Anuman ang pagsang-ayon ni Victor, isang araw, bibisita siya sa Bladegate para makita si Julene. Pagkatapos, lumingon kay Tiger, sinabi niya, "Tara na." Sa ilalim ng proteksyon ng tatlong Stargate Presbyter at Martialists, si Jerick ay tumungo sa sasakyan. Isang Stargate Martialist ang nagbukas ng pinto ng isang Mercedes para sa kanya, at parang amo, pumasok siya. Pagkatapos lamang niyang manirahan ay sumakay sa kanilang mga sasakyan sina Presbyter Tiger, Phoenix, at Steve. Nang makaupo na ang lahat, kahangahangang humiwalay ang convoy ng 20 higit pang mga sasakyan. Kabanata 232. Sa mansyon ng pamilya Field. Sa sala ng villa, naglakad si Graham habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakaukit ang malalim na Simon Gott sa kanyang mukha, na halatang may problema.
Umupo si Helene sa sofa. Siya ay gumugol ng isang walang tulog na gabi sa pag-aalala tungkol kay Jerick na kinuha ng mga Wyatts, at ito ay makikita sa madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mataman niyang pinagmamasdan si Julian na tumawag sa telepono. Gayunpaman, bumagsak ang mukha ni Julian nang sabihin ng automatikong boses mula sa kabilang dulo, paumanhin, kasalukuyang naka-off ang numero na iyong na-dial. In-end niya ang tawag, halata ang frustration. Si Helene, na napansin ang kanyang katahimikan, ay hindi maiwasang magtanong, Julian, naka-off pa ba ang telepono ng pinuno? Walang ganang tumanggo si Julian. Oo, naka-off pa. Ngunit nang makita ang pagkabalisa at pagkabigo sa mga mata ni Helene, dali-dali niyang tiniyak ito. Pero huwag ka munang mag-alala. Siguro nakipag-ugnayan na si Presbyter Tiger sa pinuno. Tatawagan ko siya ngayon. Sa pamamagitan nito, dinale ni Julian ang numero ni Presbyter Tiger. Pagkaraan ng 2 ring, nagkonekta ang tawag, at narinig ang boses ni Tiger, Julian, tungkol sa bagay na binanggit mo kahapon, pumayag na ang pinuno. Bumakas ang ginhawa sa mukha ni Julian. Presbyter Tiger, pumayag ang pinuno. Oo, mayroon siyang, at papunta na kami sa Fields Manor. Pupunta ka dito ngayon. Oo, malapit na tayo. Pagkatapos ay ipapaalam ko sa patriarch ng pamilya Field ngayon at maghahanda na tanggapin ka. Sige. At para lang malaman mo, sasamahan tayo ni Mr. Agosta. Pakitiyak kay Mr. Field na hindi na kailangang alalahanin. Pagkatapos nito, ibinaba ni Presbyter Tiger ang telepono. Gayunpaman, si Julian ay nakatayong natigilan, hawak-hawak ang kanyang mobile, nawalan ng pag-iisip. Ilang sandali pa bago siya bumalik sa realidad. Nilingan niya sina Helene at Graham, na nakatingin sa kanya ng may pananabik. Helene, Uncle, Presbyter Tiger mula sa Stargate ay papunta na sa mansyon. At nabanggit niya na kasama nila si Jerick, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Magkahalong sorpresa at saya ang kumalat sa mukha ni na Graham at Helene. Kasama ni Jerick si Presbyter Tiger. Nailigtas na nila siya mula sa mga Wyatts. Bulalas ni Helene. Mariing tumanggo si Julian. Oo, nailigtas na ni Presbyter Tiger at iba pang martialist si Jerick. Ang hindi inaasahang magandang balitang ito ay parang isang bolt mula sa asol para kay Julian, na nagdudulot ng napakalaking kagalakan. Sina Graham at Helene ay nagbahagi ng damdamin. Sa isang masayang ekspresyon, sinabi ni Graham kay Julian, dahil ang Presbyter Tiger ay malapit nang dumating, sisiguraduhin kong lahat ng tao sa mansyon ay handa na tumanggap sa kanila. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas, sumigaw, Murdoch. Pumila ang One Lave para salubungin si Presbyter Tiger at mga martialists mula sa Star Gate. Yes, Mr. Field, umalangaw-ngaw ang boses ni Murdoch bilang tugon mula sa labas. Sa loob ng humigit kumulang 10 minuto, sa malugod na pagtanggap mula kay Graham, Helene, at sa buong sambahayan ng Field, dahan-daang pumasok sa mansyon ang isang convoy na pinamumunuan ni Presbyter Tiger mula sa Stargate. Maligaya at masigla ang kapaligiran. Matapos ihatid si Jerick sa Field Mansion, si Presbyter Tiger, kasama sina Phoenix at Steve, ay nag-iwan ng 30 hanggang 40 elite na Stargate martialists upang bantayan ang mansyon at protektahan si Jerick. Sa naunang pangkat ni Julian na may 40 martialists, ang kabuuang bilang ng mga martialists ng Stargate sa mansyon ng Field ay umabot sa humigit kumulang 81 malaking puwersa. Ang malaking deployment ng mga martialists mula sa Stargate hanggang sa pamilya ng Field ay hindi aksidente. Noong nakaraang gabi, inutusan ng pinuno si Tiger sa telepono na gawin ito. Nang mailigtas si Jerick, dadalhin siya sa pamilya ng Field at magbigay ng proteksyon sa 12-dosenang mga martialists. Kaya naman, sa pagdating ni Jerick, tiniyak ni Presbyter Tiger na napapalibutan siya ng napakaraming gwardya. Matapos ang lahat ng mga kaayusan na ito, pinangunahan ni Presbyter Tiger ang ikalawa at ikatlong Presbyter at ang natitirang mga martialists mula sa Stargate pabalik sa Sword Mountain. Matapos makita si Presbyter Tiger at ang kanyang entourage, muling nagtipon sina Graham, Jerick, Helene, at Julian sa paninirahan ng Villa. Silid.
Nang makaupo na ang lahat, si Helene, na may pag-aalalang tingin, ay nagtanong kay Jeric, "Nasaktan ka ba ng pamilya Wyatt, Jeric?" Sa isang magaan na ngiti, tumugon si Jeric, "Helene, makatitiyak ako, ginagarantiya ko na walang kahit isang buhok sa aking ulo ang nasaktan." Nang marinig ang nakakatawang pahayag ni Jeric, tumawa si Helene, "Pwede bang magseryoso ka sandali, Jeric? Nagtatanong talaga ako." Sina Graham at Julian ay nagbahagi rin ng isang magaan na tawa. Ang kanilang mga unang alalahanin tungkol sa kapakanan ni Jeric ay ganap na ngayong naibsan nang makita siyang napakasaya at walang pakialam. Alam na ang lahat ay interesado sa kanyang pagtakas, sinimulan ni Jeric ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang kanyang pagsubok mula noong siya ay nadroga sa Wyatt Bar ni Carl, ang kanyang pagkabihag sa bulubunduking mansyon, hanggang sa matuwid na paghamak ni Julian sa mga aksyon ng pamilya Wyatt na humantong sa kanyang pagliligtas. Pagkatapos ay nakipagtulungan siya sa pananambang ni Carl at ng isang malaking grupo ng mga martialists ng Blade Gate sa mga bundok, at kung paano pinatay ni Julian si Carl. Sa kalaunan ay nalampasan at nahuli sina Jeric at Julian, bago dinala sa mansyon ng pamilya Wyatt. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, dumating si Presbyter Tiger at isang pangkat ng mga martialists ng Stargate upang iligtas siya mula sa mga kamay ng kaaway. Habang isinalaysay niya ang kwento, pinili ni Jeric na tanggalin ang ilang bahagi. The budding feelings between him and Julian and the iniwan ang masalimuot na detalye ng kanilang pagtakas. Bahagyang binago niya ang ilang mga kaganapan, tulad ng pagpapatunog na si Julian ang pumatay kay Carl at ipinapaliwanag ang kanilang pagtalon sa bangin bilang higit sa bilang at pula. Ang kanyang pagpili na sabihin ang kwento sa paraang ito ay dalawang beses. Una, ang relasyon sa pagitan nila ni Julian ay isang pribadong bagay, at pangalawa, ang pagbubunyag ng kanyang mga advanced na kasanayan sa martial arts ay haantong sa mga hindi gustong tanong. Sa kabila ng mga pagkukulang na ito, ang salaysay ni Jeric ay lohikal at walang kapintasan. Matapos marinig ang buong kwento, parehong tumanggo sina Graham at Julian bilang pag-unawa, na tila mga piraso ng isang palaisipan ay nahulog sa lugar. Gayunpaman, ang pinaka-inaalala ni Helene ay walang alinlangan ang relasyon ni Jeric at Julian. Nagtanong siya, "Jeric, yung Julian na yon, siya yung leader ng Blade Gate. Iniligtas ka ba niya dahil may nararamdaman siya sa iyo?" Si Jeric, na naglalagay sa isang seryosong mukha, ay tumugon, "Kung isa sa alang-alang ang aking napakagandang kagwapuhan at malalim na personalidad, hindi nakakagulat na ang ilang mga pambihirang kagandahan ay maaaring mahulog sa akin. Pero, ang desisyon ni Miss Geller na tumulong ay hindi base sa kanyang pagkagusto sa aking hitsura o personalidad. Lubos niyang hinahamak ang kasamaan ng pamilya Wyatt. Kaya niya ako niligtas. Naninindigan siya para sa katarungan at hindi niya kayang tiisin ang masasamang gawa." Nang marinig ito, natigilan sina Helene, Graham, at Julian. Nakakita sila ng mga walang hiyang tao, ngunit hindi katulad ng kay Jeric. Bagamat ang kanyang narcissism ay higit sa itaas at halos nakakatawang kakaiba, ang kislap ng mga mata ni Helene ay nagkanulo sa kanyang kaginhawahan sa kanyang sagot. Hanggat walang mas malalim na koneksyon sa pagitan nina Julian at Jeric, nakadama siya ng katiyakan. Still, she could not help but warn him, "Kahit walang feeling si Miss Geller sa iyo, mas mabuting huwag mo na siyang panghinaan." Nakalok ang kanyang tingin kay Helene, sumagot si Jeric, "Sa isang kagandahang tulad mo sa paligid, bakit ako mag-iisip ng ibang babae?" Natigilan sa kanyang diretso at malandi na pananalita, lalo na sa harap ng kanyang ama at pinsan, ang mga pisngi ni Helene ay namula ng malalim na pula, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Clearing his throat, Graham interjected, "I just remembered I have something to attend to. Lalabas ako saglit." Nang walang karagdagang abala, lumabas na siya. Julian, catching on, added, "Helene, may mga bagay din akong dapat harapin. Papunta na ako." Dahil sa ayaw nilang maglaro sa third wheel, sina Julian at Graham ay natalo ng mabilis na pag-atras. Naiwan na mag-isa sa sala si Jeric at Helene, ang kanyang mukha ay kumikinang pa rin, mukhang nakakahiya at napakaganda. Kabanata 233. Sa mansyon ng pamilya Wyatt,
isang villa ang ginawang Memorial Hall. Ang mga miyembro ng pamilya Wyatt, kasama ang mga individual mula sa Blade Gate, ay isa-isang pumasok sa bulwagan, nag-aalok ng insenso at yumuko sa harap ng larawan ni Carl. Si Victor, ang pinuno ng Blade Gate, ay nagbigay galang din sa namatay at nag-alay ng pakikiramay sa pamilya Wyatt. Hindi mapakali ang iyak ng ina ni Carl. Ang mga mata ni Benny ay kumikinang na may halong puot at kalungkutan, habang sina Travis at James ay may seryoso at nag-aalalang mga ekspresyon. Pagkatapos ng seremonya sa umaga, naghanda sina Victor, Julene, Travis, at iba pa na sumakay ng helicopter upang bumalik sa Blade Gate. Sina James, Benny, at ang mga tagapaglingkod ng pamilya Wyatt ay inihatid sila sa chopper sa damuhan. Bago sumakay, si Victor, na may mabagsik na tono, ay hinarap si James, sa pagdaraya sa akin sa iyong mga kasinungalingan, dapat ay pinarusahan kita ng mahigpit. Pero kung isasaalang-alang ang sakripisyo ni Carl, maaari ko itong hindi pansinin sa ngayon. Gayunpaman, kung nabigo kang masecure ang bagong proyekto ng CBD sa Vista Verde, hahawakan pa rin kita. May pananagutan. Agad na sumagot si James na may pagpipitagan, "Yes, leader. Sisiguraduhin kong secure ang CBD project at hindi pa babayaan ang iyong mga inaasahan." Bagamat si James ang patriarch ng isa sa nangungunang 10 pinansyal na grupo sa Vista Verde, dahil kay Travis ay ang senior presbyter ng Blade Gate at ang malapit na relasyon sa pagitan ng pamilya Wyatt at Blade Gate, siya ay mahalagang bahagi ng Blade Gate. Maaari pa siyang parusahan ni Victor. Kaya naman, hindi niya maaaring baliwalain ang mga utos ni Victor. Tumango si Victor at tumalikod para sumakay sa helicopter kasama sina Julene, Travis, at iba pa. Habang umiikot ang mga rotor, lumakas ang malakas na huni ng helicopter, at pumailan lang ito sa kalangitan. Sa sandaling ito, sa daan-daang martialists mula sa Blade Gate halos kalahati ang nanatili upang protektahan ang pamilya Wyatt. Habang ang iba ay sumakay sa kanilang mga sasakyan. Isang mahabang convoy ang umalis sa mansion. Nang wala na si Victor at ang kanyang grupo, si James, na may matigas na ekspresyon, ay dinala si Benny, at ang kasambahay na si Bob, sa isa pang villa. Pagkaupo sa sala, nilingon ni James si Benny at sinabing, "Benny, narinig mo ang sinabi ng pinuno. Dapat nating isecure ang proyekto ng CBD anuman ang mangyari. Kung hindi, paparusahan pa rin niya tayo sa panloloko sa kanya. Kailangan nating ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong kapatid at tiyaking hindi aagawin sa atin ng pamilya Field ang proyektong ito." Pero Dad, Benny voiced his concern, sa Stargate na ngayon ay nagpoprotekta sa pamilya Field, kahit may mga martialists kami ni Blade Gate sa panig namin, hindi namin sila kayang harapin. Paano natin mahihikayat ang pamilya ng Field na isuko ang kanilang bid sa proyekto ng CBD? Ang mga mata ni James ay kumislap ng malamig at matalim na kislap. Naisip ko ito kahit na ang pamilya Field ay nasa ilalim ng proteksyon ng Stargate ngayon, at ang mga martialists ng Blade Gate sa mansyon ay hindi makaharap sa kanila, maaari pa rin nating ibagsak ang pamilya ng Field mula sa ibang anggulo. Ang proyekto ng CBD sa Vista Verde ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Si Graham lamang ay hindi makayanan ito. Kailangan niyang makipagtulungan sa ibang conglomerates. Ang mga may pinakamalapit na relasyon sa negosyo sa pamilya Field ay ang Voyage Group ng pamilya Macy, Honor Steel Group ng pamilya Bates, at Bosch Securities Group ng pamilya Jensen. Kung hikayatin namin ang tatlong conglomerates na ito na huwag magbigay ng pondo at mga channel sa pagpopondo sa pamilya ng Field, kung gayon kahit nasubukan ni Graham na magbid para sa proyekto ng CBD, hindi siya magkakaroon ng mga kinakailangang pondo. Sa oras na iyon, wala siyang magagawa kundi ibigay sa amin ang proyekto ng CBD. Ngunit ang mga pamilyang Macy, Bates, at Jensen ang tatlong malalaking grupong pampinansyal na ito ay palaging nagkakasalungatan sa amin. Ang pagtatanong sa kanila na huwag makipagtulungan kay Graham ay maaaring hindi gumana, itinuro ni Bernie. Malamig na tumawa si James. "Hey, dapat bisitahin ninyo ni Bob ang tatlong conglomerates na ito at makipag-usap sa kanilang mga ulo.
Ipaalam sa kanila na habang maaaring pansamantalang protektahan ng Stargate ang pamilya ng Field, hindi sila naruroon magpakailanman. Ngunit ang aming pamilya Wyatt ay palaging magkakaroon ng suporta ng Blade Gate. Kung sasalungat sa amin ngayon ang tatlong grupong ito sa pananalapi sa pamamagitan ng pagtulong sa pamilya ng Field na makipagkompetensya para sa proyekto ng CBD, aayusin namin ang mga marka hindi lamang sa pamilya ng Field kundi pati na rin sa kanila kapag umalis na ang Stargate. Dapat nilang timbangin ang mga kahihinatnan ng pagsalungat sa atin. Hindi nila dapat hintayin na dumating ang sakuna bago matanto ang kanilang pagkakamali. Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, isang spark ang nagninggas sa mga mata ni Benny. Dad, alam ko na ang gagawin ko. Mabuti. You and Bob should go meet the heads of these conglomerates right away, utos ni James. Naiintindihan mo, Dad. Di nagtagal, umalis sina Benny at Bob sa sala. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis sa villa ang kotseng sinasakyan nila, na nasa gilid ng mga sasakyang puno ng mga martialists ng Blade Gate para sa proteksyon. Pagbalik sa villa, kinuha ni James ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Mr. Caldwell, ano ang kasalukuyang presyo ng stock para sa Horizon Group ng Pamilya Field? Chairman, ang kasalukuyang presyo ng stock para sa Horizon Group ay $2. Instruct our traders to buy a large amount of their stocks. Gumawa ng isang phased na pagbili na may kabuuang $600 milyong. Oo, Chairman. Matapos tapusin ang tawag, isang matalim na kislap ang lumitaw sa mga mata ni James. Nag-dial agad siya ng ibang number. Mr. Anderson, para sa aming magkasanib na bid sa CBD project, kailangan ko ang iyong kooperasyon sa isang bagay. Mr. Wyatt, kakampi natin dito. Anything you need, just let me know. Isang masiglang boses ng isang matandang lalaki ang tumugon sa kabilang dulo. Sinabi ni James, ang aming pinakamalaking kakumpetensya sa bid na ito ay si Graham. Nasa kanya ang proteksyon ng Stargate, ibig sabihin ay hindi ko magagamit ang kapangyarihan ng Blade Gate laban sa kanya. Kaya kailangan natin siyang talunin sa business arena. Kailangan kita. Upang makipagtulungan sa akin at bumili ng $600 milyong na halaga ng mga pagbabahagi mula sa Horizon Group. Mr. Wyatt, naglalaro ka ng high-stakes game ngayon. Eksakto, gusto kong maging malaki. Gusto ko hindi lang ang Field family ang matalo sa bid agad, pero gusto ko rin ang buong pamilya nila. Wasak. Okay, Mr. Wyatt. Uutusan ko ang aking koponan na bumili ng $600 milyong na halaga ng mga pagbabahagi mula sa Horizon Group. Ang matanda ay nag-alinlangan sandali sa telepono, pagkatapos ay sumang-ayon ng buong puso. Mr. Anderson, ito ay isang deal. Huwag ibenta ang mga pagbabahagi maliban kung sasabihin ko ito. 54% dalawa. Mr. Wyatt, sigurado ka. Alam kong gusto mong bigyan ng matinding dagok ang mga stock ng Horizon Group, na nagdulot ng matinding pagbagsak sa halaga nito. Good, basta naiintindihan mo. Hayaan na natin. Pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang telepono. Pagkatapos, nag-dial si James ng ilan pang numero. Ang bawat tawag ay upang hilingin sa iba't ibang mga kaalyado sa negosyo na bumili ng mga stock mula sa Horizon Grupo. At ang mga halaga ay napakalaki, madalas sa ballpark na $200 milyong o $400 milyong. Agad namang sumang-ayon ang bawat tinawagan niya, sabik na umayon sa mga plano ni James. Nang matapos ang kanyang mga tawag, isang madilim at nagbabantang kislap ang sumilay sa mga mata ni James. Ang mga tinawagan niya ay pawang mga malapit na kaalyadong grupo sa pananalapi at mayayamang tycoon. Sa pamamagitan ng pagkuha sa kanila na mamumuhunan ng malalaking halaga sa Horizon Group, binalak niyang artificial na pataasin ang presyo ng stock. Kapag ito ay sumikat, sila ay sama-samang magbebenta ng stock, na kumita ng kayamanan habang sabay-sabay na bumabagsak sa halaga ng stock. Mapuputol nito ang mga paraan ng pagpopondo ng Horizon Group mula sa capital market. Sa pamamagitan ng higit pang paggigipit sa tatlong pangunahing grupo ng pananalapi na malapit na nakikipagtulungan sa pamilya ng Field na umatras sa kanilang mga pakikipagtulungan, ang Horizon Group ay masulok ng walang paraan.
Ito ang planong paghihiganti ni James. Kabanata 234. Sa punong tanggapan ng Horizon Group. Sa opisina ng chairman, nakaupo si Graham sa likod ng kanyang mesa. Ang dalawang kamay ay nakapatong sa armrests ng kanyang malaking upuan. Siya ay matamang nakikinig sa ulat ng isang nasa katanghaliang gulang na manager. Chairman, wala pang 3 oras ngayon, nagkaroon ng malawakang pangangalakal ng mga stock ng Horizon Group sa international stock market, ang ulat ng manager. Higit sa $2.4 bilyong ang namuhunan sa aming kumpanya, at ang aming stock ay tumaas ng 400%. Nagsalubong ang mga kilay ni Graham sa pag-aalala. Natukoy mo na ba kung sino ang nasa likod ng napakalaking pagbaylang ito? Sagot ng manager, yes, chairman. Kabilang sa mga ito, ang Wyatt Group mula sa pamilyang Wyatt ay namuhunan ng $600 milyong, ang Rich Electronics Group mula sa pamilyang Anderson ay namuhunan ng $600 milyong, at ang Hose Pharmaceutical mula sa pamilya Roy ay namuhunan din ng $600 milyong. Ilang iba pang katamtaman at malalaking kumpanya ang bawat isa ay namuhunan ng humigit kumulang $200 milyong, na naipon sa kabuuang pamumuhunan na $2.4 bilyong. Iniulat ng middle-aged manager ang lahat ng impormasyon kay Graham. Naging seryoso ang mukha ni Graham. Ito ay dapat na pamamaraan ni James. Ang mga pamilyang Macy at Roy ay palaging malapit na nakahanay sa pamilyang Wyatt. Kung hindi ako nagkakamali, pinapalaki nila ang presyo ng stock natin para lang itapon ito mamaya. Makakakuha sila ng malaking tubo habang sinisira ang aming stock, sinisira ang aming mga pagkakataong financing sa pamamagitan ng stock market. Bilang isang batikang negosyante, mabilis na pinagsama-sama ni Graham ang tusong plano ni James. Ang manager, na halatang nag-aalala, ay nagsabi, ano ang dapat nating gawin, chairman? Kami ay umaasa sa financing mula sa stock market para sa aming bid sa CBD project. Kung wala ito, mababanat tayo ng manipis. Hindi natin hahayaang bumagsak ang presyo ng ating stock. Mariing deklara ni Graham. Malalagay sa panganib ang aming buong plano para sa bid sa proyekto ng CBD. Sabihin sa aming mga stockbroker na bumili ng mga bahagi kapag nagsimulang magbenta si James at ang kanyang mga kaalyado, dapat nating patatagin ang presyo. Naiintindihan mo, chairman, tumugon ang manager at lumabas ng opisina. Biglang may sumagi sa isip ni Graham. Agad niyang kinuha ang phone niya at nag-dial ng number. Nang makakonekta ang tawag, isang boses ng matanda ang sumalubong sa kanya, Graham, tatawagan lang sana kita. Nagkataon lang. Nagtanong si Graham, Kenneth, mayroon kang para sa akin. Sumagot si Kenneth, oo, Graham, mayroon akong mahalagang pag-usapan. Kaninang umaga, ipinadala ni James ang kanyang anak, si Benny, at ang mayordomo, si Bob, upang makita ako. Gusto nila ako. Abandonahin ang aming pakikipagtulungan sa CBD project bid. Hey, para ipadala ni James ang isang tao na lumapit sa iyo, ito ay tulad ng pamilya Wyatt. Susubukan nila ang lahat para pigilan ang iba na makipagkumpetensya sa kanila sa negosyo. Tinakot ka rin nila, di ba? Tanong ni Graham. Tama ka, Graham. Binyantaan nga ako ni Benny, sagot ni Kenneth, tense ang tono. Nabanggit niya na habang maaaring protektahan ng Stargate ang pamilya ng Field sa ngayon, hindi kanila maprotektahan magpakailanman. Idinagdag pa niya na ang pamilya Wyatt ay mayroong Bladegate na palaging sumusuporta sa kanila mula sa likuran. At kung ipagpapatuloy ko ang pakikipagtulungan sa iyo, sa sandaling umalis ang Stargate, susunod ang Bladegate sa pamilya Macy. Huwag kang mag-alala, Kenneth, palaging susuportahan ng Stargate ang pamilya ng Field, si Bladegate ay hindi maglalakas loob na magtagal sa amin, Graham. Paniniguro sa kanya ng mahinahon. Ngunit Graham, habang tinanggap mo ang Stargate para protektahan ang pamilya ng Field, hindi ka likas na bahagi ng kapangyarihan ng Stargate. Sa kabilang banda, ang pamilya Wyatt ay intrinsically nakalink sa Bladegate. Kaya, sa kalaunan ay aalis ang Stargate. Sa makatuwid, Graham, itigil muna natin ang ating pakikipagtulungan sa ngayon. Hindi kayang saktan ng pamilya ko ang pamilya Wyatt. Sana maintindihan mo.
Si Graham, na nakakaramdam ng problema, ay mabilis na tumugon, Kenneth, malapit na ang bid para sa proyekto ng CISD. Sayang naman kung otres tayo ngayon. I'm really sorry, Graham. Kailangan kong ibaba ang tawag. Ang paumanhin na salita ni Kenneth ang huling narinig ni Graham bago namatay ang linya. Natigilan, pinakinggan ni Graham ang dial tone. Si Kenneth ay isang pinagkakatiwalaang kasosyo sa negosyo at malapit na kaibigan sa loob ng mga dekada. Kailanman ay hindi nila biglang pinutol ang mga ugnayang tulad nito, lalo na hindi sa isang pangunahing proyekto tulad ng CBD bid. Magkahalong gulat at galit ang bumalot kay Graham. Laking gulat na kahit ang isang matatag na kaalyado tulad ni Kenneth ay nag-aatubili na ipagpatuloy ang kanilang pagsasama. At nagalit kay James dahil ginamit niya si Bladegate para takutin ang dati niyang kaibigan, pinilit siyang yumuko sa kapangyarihan ng Bladegate. Ngunit ang mga salita ni Kenneth ay may bigat. Ang pamilya ng Field ay hindi likas na sinusuportahan ng Stargate, sila ay pansamantalang tagapagtanggol lamang. Sa huli, aalis na ang mga tao sa Stargate. Habang ang pamilya Wyatt, sa kabilang banda, ay bahagi ng pangunahing lakas ng Bladegate. Nadama ni Graham ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Nahaharap sa pananakot ng mga Wyatt sa kanyang mga kaalyado, hindi niya magagarantiya ang kanilang kaligtasan. Ang pagkawala ng mga kaalyado na ito ay walang alinlangang makakaapekto sa bid ng pamilya Field para sa proyekto ng CBD, isang pag-asam na labis na gumugulo kay Graham. Ring. Maya-maya lang, tumunog ang phone ni Graham. Napansin niyang nakasulat ang caller ID na Kinsley. Si Kinsley, ang pinuno ng pamilya Jensen na isa sa nangungunang 10 financial group sa Vista Verde, ay katulad ni Kenneth. Matatag na kasosyo. Isa sa pinaka-Graham. Nang makitang lumiwanag ang pangalan ni Kinsley sa kanyang screen, hindi napigilan ni Graham na makaramdam ng pagkabalisa. Hindi kaya si Kinsley ay tinakot din ng pamilya Wyatt, tulad ni Kenneth? Dahil sa kaba, sinagot ni Graham ang tawag. Hello, Kinsley. Bakit ang tawag? May business matters ba tayong dapat pag-usapan? Graham, hindi ako magpapatalo. Tungkol sa aming pakikipagtulungan sa proyekto ng CBD, nais kong wakasan ang aming pakikipagtulungan. Ang boses ni Kinsley, puno ng pag-aalala, ay dumating sa linya. Bakas sa mukha ni Graham ang pagkagulat. Gaya ng hinala niya. Para kay Graham, ito ay walang kulang sa isang mapangwasak na dagok. Kinailangan ni Graham ng mahabang sandali para patahimikin ang unos ng emosyon na nagmumula sa loob niya bago niya tuluyang sinabi, Kinsley, ang pamilyang Wyatt ba ang nagbanta sa iyo? Oo, Graham. Talagang pinagbantaan ako ng pamilya Wyatt ngayon. Gayunpaman, kahit na ihihinto namin ang aming pakikipagtulungan sa proyekto ng CBD sa ngayon, ang aming mga dekada lumang pagkakaibigan ay nananatiling hindi nagbabago. Kapag tama na ang oras, babalikan natin kung saan tayo tumigil. Okay, Kinsley. Magtutulungan tayo. Muli sa hinaharap. Graham, humihingi talaga ako ng tawad dito. Kung hindi dahil sa banta sa mismong kaligtasan ng aking pamilya, hindi ko itinigil ang aming partnership sa CBD project. Kinsley, naiintindihan ko ng buo. Huwag mag-alala. Magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa amin na magtulungan sa hinaharap. Matapos tapusin ang tawag, nakaramdam si Graham ng matinding bigat sa kanyang puso. Pakikipagtulungan sa proyekto ng BD, wala pang ilang minuto, nakatanggap siya ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito mula sa pinuno ng Honor Steel Group ng pamilya Bates. Tulad ng iba, sila rin ay binyantaan ng pamilya Wyatt at aalis na sa pakikipagtulungan. Ang mga banta ng pamilyang Wyatt ay epektibong pinutol ang lahat ng pagkakataon ng pamilya Field na magtulungan at makakuha ng pagpopondo. Ang masaklap pa, si James, sa alyansa sa Rich Electronics Group ng pamilya Anderson at Host Pharmaceuticals ng pamilya Roy, ay tina-target ang mga stock ng Horizon Group ng pamilya Field sa merkado. Ito ay walang kulang sa parusang kamatayan para sa pamilya ng Field. Isang mabangis at nag-aalab na galit ang nag-alab sa mga mata ni Graham. Kabanata 235.
Sa gabi sa villa ng pamilya Field, nagbenta si Jeric ng ilang mga stock na tumaas ng 600x. Ang kanyang account ay biglang nagtriple sa kita, na umabot sa kahangahangang kita na halos 10 bilyong dolyar. Sa katunayan, ginamit ni Jeric ang God's Eye noong umagang iyon para piliin ang mga stock sa internasyonal na merkado na may pinakamataas na pagtaas para sa araw na iyon. Gamit ang 2 bilyong dolyar na ibinigay sa kanya ni Norman, kasama ang kanyang sariling 1.2 bilyong dolyar, namuhunan siya ng kabuuang 3.2 bilyon sa mga stock na ito. Siniguro ng God's Eye na umani siya ng napakalaking reward mula sa mga investment na ito. Ang engranding pandarambong na ito sa stock market ay nagbunga ng kita ni Jeric na 10 bilyong dolyar, na nagtulak sa kanyang kayamanan sa isang kahangahangang 12.2 bilyong dolyar. Ang ganitong kagalingan sa pananalapi ay maaaring makatakip sa anumang konsorsyum sa Vista Verde. Sa katunayan, ang kanyang likidong kayamanan ay maaaring potensyal na karibal sa 2 o 3 sa mga conglomerates na ito na pinagsama. Matapos ibenta ang lahat ng kanyang mga share sa kanilang tick, isinara ni Jeric ang kanyang laptop. Matamlay siyang bumangon sa kinauupuan at lumabas ng kwarto. Pagbaba niya sa sala at uupo na sana sa sopa, narinig niya ang tunog ng sasakyang papaandar sa labas, kasunod ang mga yabag. Si Graham, na nakasuot ng suit at tie, at si Helene, na nakasuot ng propesyonal na kasuotan, ay pumasok sa sala. Napansin ni Jeric ang mabigat na ulap ng pag-aalala na bumabalot sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng God's Eye, agad niyang naunawaan ang mga hamon na hinarap ng magamang mag-ama noong araw na iyon at kung bakit tila nababalisa sila. Mr. Field, Helene, bumalik ka na. Bati ni Jeric, nagtitimpla ng kape para sa mag-asawa. Inilagay ang kanyang handbag sa sofa, naupo si Helene, na tila naubusan. Tangulang ang itinugon niya sa pagbati ni Jeric. Damang-dama ang pagkawasak ni Helene. Wala siyang hilig magsalita. Si Graham din, umupo sa sofa, binalot ng katahimikan. Inilagay ni Jeric ang mga bagong timplang tasa ng kape sa harap nina Graham at Helene, na nagmumungkahi, pareho kayong pagod. Magkape ka. Baka makatulong sa iyo na makapagpahinga. Gayunpaman, umiling lang si Helene. Ang kanyang mapanglo ay napakalalim na tila hindi niya makuha ang mood na uminom. Kape. Gayunpaman, sinabi ni Graham ang kanyang damdamin kay Jeric, sa lahat ng nangyari, kahit na ang pagtikim ng kape ay parang isang luxury. Bagaman alam ni Jeric ang ugat ng kanilang mga problema, nagkunwari siyang kamangmangan at nagtanong, Mr. Field, may nangyari bang mali sa kumpanya? Mataimtim na tumango si Graham. Pagkatapos ay idinetalye niya kung paano huminto ang mga pamilya ni Macy, Bates, at Jensen sa kanilang mga pakikipagtulungan sa proyekto ng CBD dahil sa mga banta mula sa pamilyang Wyatt. Bukod pa rito, binanggit niya kung paano na target ng pamilya Wyatt, sa alyansa sa mga pamilyang Roy at Anderson, ang mga bahagi ng Horizon Group sa pandaigdigang pamilihan ng sapi. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jeric ang kanyang galit. Talagang kasuklam-suklam ang mga Wyatt. Bulalas niya. Bumalatay sa mukha ni Graham ang pag-aalala. Sa 3 pangunahing konsorsyum na ayaw makipagtulungan, kahit na nagtago kami para sa proyekto ng CBD, hindi kami makakapagsimula ng anumang gawain dito. Kung wala ang kanilang suportang pinansyal, kapos tayo ng 4 hanggang 6 na bilyong dolyar. Saan tayo makakahanap ng ganoong halaga? Kung wala ang pagpopondo na ito, ang mga pangarap ng Fields na isagawa ang napakalaking proyekto ng CBD ay masisira. Pinag-iisipan ng potensyal na pagkawala ng proyekto ng CBD, si Graham ay napuno ng matinding panghihinayang. Mr. Field, hayaan mo akong suriin sa Evermore Group upang makita kung magkano ang maaari nating ipunan, alok ni Jeric. Naningkit ang mga mata ni Graham nang marinig ito, at maging si Helene, na nawala sa sariling pag-iisip, ay tumangala. Gayunpaman, ang kislap ng pag-asa sa kanilang mga mukha ay mabilis na lumabo, napalitan ng dati nilang kadiliman. Napagtanto ni Jeric na malamang na iniisip nila na kahit na ang Evermore Group ay maaaring mag-alok ng tulong pinansyal, hindi nito maiiwasan ang malaking agwat sa pananalapi. Jeric, salamat sa iyong suporta at ng Evermore Group,
ipinahayag ni Graham ang kanyang pasasalamat, kahit na hindi siya partikular na optimistiko tungkol sa kinalabasan. Para kay Graham, ang pangunahing alalahanin ngayon ay ang pag-iisip kung paano tipunin ang 6 na bilyong kinakailangan. Ang napakalaking krisis na kinakaharap ng kumpanya ay maliwanag na nagpapahina sa espiritu nina Graham at Helene. Pagkatapos ng kanilang malumanay na hapunan, nagretiro ang mag-ama sa kani-kanilang silid. Si Jerick, sa kabilang banda, ay may plano na iligtas ang Horizon Group. Pagdating sa kanyang silid, pinaandar niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-navigate sa pahina ng international stock market. Mabilis niyang nahanap ang mga bahagi ng Wyatt Group, pati na rin ang mga bahagi ng Host Pharmaceutical ng pamilya Roy at ng Rich Electronics Group ng pamilyang Anderson. Ang kanyang diskarte sa pagtulong sa Horizon Group ay medyo diretso, isang outflankang taktika. Hindi ba't nakipagsanib puwersa ang pamilya Wyatt sa mga pamilyang Roy at Anderson para i-target ang mga bahagi ng Horizon Group sa stock market? Bueno, naisip ni Jerick, panahon na para matikman sila ng sarili nilang gamot. Sa higit sa 12 bilyon sa kanyang pagtatapon, pinlano ni Jerick na magbuhos ng 4 na bilyon sa mga bahagi ng mga kumpanyang Wyatt, Roy, at Anderson ayon sa pagkakabanggit, at sa gayon ay makabuluhang pinapataas ang kanilang mga presyo ng stock. Pagkatapos itaas ang kanilang mga stock, magbebenta siya sa pinakamataas, na nagdudulot ng matinding pagbaba sa kanilang mga halaga. Kung paanong ang Wyatts ay naglalayo na masira ang mga bahagi ng Horizon Group, sinadya ni Jerick na tamaan sila ng husto. Sa oras na iyon, ang tatlong pangunahing konsorsyum ay tiyak na mag-withdraw ng kanilang mga pondo upang iligtas ang kanilang sariling pabagsak na mga stock. Ang outflankang na ito ay magbibigay sa mga bahagi ng Horizon Group ng ilang kailangang-kailangan na lunas. Kabanata 235. Pagkatapos ay inilabas ni Jerick ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Nang magkadugtong ang tawag ay bumungad sa akin ang masiglang boses ng isang binata. Jerick, narinig kong pumunta ka sa Cloudar para sa ilang pamamasyal. Kailan ka babalik? Talagang boses ito ni Gerald. Ang dahilan kung bakit binanggit ni Gerald na naglilibot si Jerick kay Cloudar ay dahil sa isang puting kasinungalingan na nauna nang sinabi ni Jerick sa kanyang mga magulang, nagbakasyon siya doon, lahat sa pagsisikap na hindi sila mag-alala. Inakala ni Jerick na nakuha ni Gerald ang impormasyon mula sa kanyang mga magulang. Sa telepono, sumagot si Jerick, hindi nakatakda sa bato ang petsa ng pagbabalik ko. Ipapaalam ko sa iyo bago ako bumalik. Pagkatapos ay nagtanong siya, kamusta ang aking mga magulang at si Everly? Magaling silang lahat, paniniguro ni Gerald sa kanya sa telepono. Walang dapat ikabahala habang ako ay nasa paligid ko. Tumanggaw-tango si Jerick at pinagmasdan ang tunay na layunin ng tawag. Napansin ko ang ilang mga stock at nagpaplano akong bumili ng maramihan. Interesado ka bang sumali? Walang laktaw, ang masiglang boses sa kabilang dulo ay tumunog, buy in. Siyempre, gawin natin ito. Kitang-kita ang sigla ni Gerald. Ang tawag ni Jerick kay Gerald ay hindi lamang basta-bastang catch up. Gusto niyang bigyan siya ng pagkakataong kumita ng malaking tubo sa stock market. Ipinaalam niya kay Gerald ang tungkol sa kanyang plano na mumuhunan ng malaki sa mga stock ng mga pamilyang Wyatt, Roy, at Anderson. Matapos tapusin ang kanyang pakikipag-usap kay Gerald, nagsimulang magtrabaho si Jerick, ibinuhos ang kanyang $12 bilyong sa mga tipak sa napakalaking dami ng mga stock mula sa tatlong kumpanya. Habang bumauhaw ang $12 bilyong ni Jerick, ang mga bahagi ng mga korporasyong ito ay tumataas, sumabog na parang bulkan, hindi mapigilan sa kanilang momentum. Sa loob lamang ng isang gabi, ang mga stock ng tatlong kumpanyang ito ay tumaas ng 500%, na kinoronahan ang mga ito bilang nangungunang mga share sa international stock market. Ang mga mamumuhunan mula sa lahat ng sulok ay tumalon sa bandwagon, na nagbuhos ng pera sa tatlong bahaging ito, na ginawang boss ang capital market sa kaguluhan. Ang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, hindi nakakagulat, ay nag-alarm sa loob ng pamilyang Wyatt, Roy, at Anderson. Kabanata 236.
Sa loob ng punong tanggapan na gusali ng Wyatt Group, isang conference room ang inookupahan ng isang oval meeting table na may tatlong individual na nakaupo sa paligid nito. Isa sa kanila ay si James. Ang dalawa pang matanda ay halos kasing edad ni James. Ang isa ay may kulay abong mga templo, isang matalim na titig, at isang maikling kulay abong balbas, nakasuot ng tradisyonal na suit, na mukhang mahigpit at formal. Ang lalaking ito ay si Liam, ang chairman ng Rich Electronics Group at ang patriarch ng pamilyang Anderson. Ang isa pang lalaki, na nakasuot ng brown na suit na may tier, ay mukhang pinong-puno ng itim na buhok, sa kabila ng lampas sa 50. Siya ay may isang nakatutok na hitsura, nagsuot ng salamin sa mata, at naglabas ng isang hangin ng scholarly elegance. Siya si David, ang chairman ng Hose Pharmaceuticals at ang patriarch ng pamilya Roy. Bukod sa kanilang tatlo, isang middle-aged na babaeng manager na nakasuot ng propesyonal na damit ay magalang na nakatayo sa gilid. Ang mga nangungunang pinuno ng tatlong malalaking conglomerates, na nagpupulong ng sama-sama sa punong tanggapan ng Wyatt Group, ay nagpahiwatig na ang mga mahahalagang bagay ay nangyayari. Nakatuon silang lahat sa napakalaking LED screen sa dingding, na nagpapakita ng mga internasyonal na index ng stock market. Kabilang sa maraming stock ticker ng kumpanya, kitang-kita ang mga stock ng Wyatt Group, Rich Electronics Group, at Hose Pharmaceuticals tulad ng tatlong tumatakbong itim na kabayo. Ang kanilang mga presyo ng stock ay nangunguna sa PAC, na sumasakop sa nangungunang tatlong pwesto sa mga tuntunin ng paglago. Samantala, ang stock ng Horizon Group, na pinagsama-sama nilang target, ay nasa ika-10 lamang sa paglago. Kung ihahambing sa pagtaas ng kanilang sariling mga stock at dami ng kalakalan, ang mga numero ng Horizon Group ay tila hindi gaanong mahalaga. Nakakamangha. Ang mga stock ng aming kumpanya ay tumaas ng 500% sa magdamag. Ang pinagsamang dami ng kalakalan ng tatlong kumpanya ay umabot na sa 14 na bilyong dolyar. Bulalas ni James, ipinahayag ang kanyang pagkamangha sa dalawa pang pinuno. Ito ay lubhang hindi pangkaraniwan. Bakit ang stocks lang ng ating mga kumpanya ang tumaas at hindi ang iba? Napaisip si Liam, nababalot sa kanya ang hinala. Mata. Tumingin si David kina James at Liam, ipinahayag ang kanyang pag-aalala, kaya ni Graham. Imposible yun. Si Graham lang ay walang ganoong kalaking pondo. Kahit na pagsamahin mo ang mga pamilyang Macy, Bates, at Jensen, hindi sila makakaipon ng 12 hanggang 14 bilyong dolyar. At saka, pinaalalahanan ko si Benny sa mga pamilyang Macy, Bates, at Jensen kahapon lang. Sinabi niya sa kanila na hindi sila dapat makipagtulungan kay Graham. Hindi sila maglalakas loob na suwayan ako pagkatapos ng babaalang iyon. Deklara ni James, tinutugunan ng dalawang lalaki. Ngunit sino pa ang mamumuhunan ng napakalaking halaga sa aming mga stock ng walang lihim na motibo? Pagpupumilit ni Liam na naguguluhan pa rin. Ibinaling ni James ang kanyang atensyon sa babaeng manager na nakasuot ng propesyonal na kasuotan at nagtanong, Manager Zoe, nakilala mo ba ang misteryosong mamimili sa likod ng paglaki ng aming mga stock? Sumagot ang manager, Chairman, naabot ko ang aming brokerage firm. Ngunit ang mga pagbili ay nagmula sa isang account na may mataas na seguridad sa Julius Bank. Hindi namin matukoy ang may-ari ng account. Ang paghahayag na ito ay lalong naghinala sa tatlo. Maaari ba itong isang international financial tycoon na sinusubukang kumita ng mabilis sa aming mga kumpanya? Sa isip ni Liam. Inayos ni David ang kanyang salamin, na tumutok sa screen na nagpapakita ng pabago-bagong stock index. Ang stock ng Horizon Group, na pinalaki namin, ay umabot na sa pinakamataas. Dapat tayong mag-cash out ngayon. Bukod dito, ang aming mga stock ay nasa isang hindi pa naganap na mataas. Maaari naming likidahin ang isang bahagi para sa karagdagang pag-unlad ng kumpanya. Nagpalitan ng tingin sina James at Liam, na mukhang sang-ayon sa diskarte ni David. Sige, magsimula tayo sa pagbebenta ng mga stock ng Horizon Group na napagpasyahan ni Liam, at kinuha ang kanyang telepono. Hello, Donnie. Ibenta ang lahat ng aming mga stock ng Horizon Group ngayon.
Tinawagan din ni David ang kanyang manager, na nagbibigay ng mga tagubili na i-offload ang lahat ng kanilang mga shares sa Horizon Group. Inutusan ni James si Manager Zoe, ipasimulang ibenta kaagad ng aming team ang mga share ng Horizon Group. Tumango siya bilang pagsang-ayon, naiintindihan mo, Chairman, at agad na tumawag sa telepono. Habang nagsimulang sama-samang ibenta ng tatlong malalaking conglomerates ang mga bahagi ng Horizon Group, ang LED screen sa dingding ay nagpakita ng matinding pagbaba sa halaga ng stock nito, nakahawig ng gilid ng bangin. Nang makitang bumagsak ang stock ng Field Group, sina James, Liam, at David ay nagpalitan ng nasisiyahang tingin, kitang-kita ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Ang pag-urong na ito sa stock ng Horizon Group ay katumbas ng pagputol ng financing ng Pamilya Field sa pamamagitan ng stock market para sa kanilang CBD project. Gayunpaman, tulad ng pagtatalo ng trio sa kanilang matagumpay na pagsabutahe sa stock ng Horizon Group, may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimulang bumagsak ang mga halaga ng stock ng Wyatt Group, Rich Electronics Group, at Host Pharmaceutical, na parang pinagsama-samang orkestra. Ang pagbaba ay kasing matindi ng stock ng Horizon Group. Mula sa isang pagbaba ng 100% hanggang 200%, 300%, 400%, at pagkatapos ay 500% sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng mga nadagdag ay naglaho, ibinalik ang mga stock sa kanilang mga unang antas. At ang pagbagsak ay hindi tumigil doon. Nagpatuloy ito hanggang sa umabot ito sa nakakagulat na 600% na pagbaba. Si James, Liam, David, at Manager Zoe ay nakaupo sa conference room, nalaglag ang mga panga sa hindi makapaniwala. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, si James, na nakabawi, ay tumingin kina Liam at David, na bamulong, ano ba ang nangyari? Bakit ang aming mga stock ay nagkaroon ng isang nakakatakot na hit? Para sa kanya, hindi lang ito nakakatakot, ito ay isang kumpletong bangungot. Parehong pinaglaban sina Liam at David. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang kanilang mga stock ay nasa kahangahangang pagtaas. Nagplano pa nga sila mag-cash ng malaking halaga para sa karagdagang pag-unlad ng mga kumpanya. Ngayon, hindi lamang sila nanindigan upang mawala ang mga natamo, ngunit sila rin ay nasa bingit ng malaking pagkalugi. Itudod sa kanila na ang kamakailang surge sa kanilang mga stock ay isang kalkuladong paglipat sa lahat ng panahon. Sinasalamin nito ang kanilang diskarte pagbili ng malaking halaga ng mga stock ng Horizon Group, pagpapalaki ng presyo, pagkatapos ay ibinebenta ang mga ito sa kanilang pinakamataas na antas, at sa gayon ay madi-destabilize ang halaga ng stock. Talaga bang kagagawan ito ni Graham? Sa isip ni Liam, ang kanyang mga pagdududa ay muling tumuturo kay Graham. Gayunpaman, kapwa nakita ni na James at David na hindi ito kapanipaniwala dahil si Graham ay hindi maaaring magkaroon ng napakalawak na mapagkukunan. Sa sandaling iyon, si Manager Zoe sa conference room ay bumulalas, tingnan mo. Nagsisimula ng tumaas ang stock ng Horizon Group. Agad namang ibinaling ni na James, Liam, at David ang kanilang tingin sa screen. Sa katunayan, mabilis na tumataas ang stock ng Horizon Group, nakakaranas lang ng malaklif drop. Tumaas ito ng 10%, 50%, pagkatapos ay isang nakakagulat na 100%. Ang bastos na ito ay gumawa ng malaking halaga mula sa aming stock, pinalo ang halaga ng aming stock, at ngayon ay humahakbang upang iligtas ang stock ng Horizon Group. Kahit na hindi si Graham ang nasa likod nito, siguradong may konektado ito sa kanya. Sabi ni James na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Dapat din tayong pumasok at patatagin ang ating mga stock, iminungkahi ni Liam. Parehong tumango sina James at David bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay inutusan nila ang kanilang mga koponan na simulan ang pagbili ng mga pagbabahagi ng kanilang sariling kumpanya. Ang bawat isa sa kanila ay nagbuhos ng bilyon-bilyon upang patatagin ang kanilang mga stock. Gayunpaman, sa kanilang pagkamangha, kahit na matapos ang pamumuhunan ng $2 bilyong, ang kanilang mga stock ay hindi tumaas. Sa katunayan, pagkatapos ng 600% na pagbaba, sila ay bumagsak ng karagdagang 100%.
Ang dahilan. May naghulog ng mga share na nagkakahalaga ng $2 bilyong sa merkado. Sa biglaang pagbaba na ito, ang $200 milyong na ibinuhos nina James, Liam, at David upang patatagin ang stock ay sumangga na. Napagtanto nila na ang kanilang kalaban ay madiskarteng nagpigil ng ilang bahagi at itinapon lamang ito pagkatapos nilang simulan ang kanilang misyon. Hinuhuli silang ganap na hindi nakabantay. Iligtas. Ang sadyang diskarte ng kalaban ay nagpagalit kay James at sa kanyang mga kasama. Hindi lamang pinatay ng taong ito ang kanilang mga stock, ngunit nagawa rin nilang makatipid ng isa pang $200 milyong. Tuso bilang isang Zorro at walang awa na malamig ang loob, walang alinlangan na ito ang pinakakakilakilabot na kaaway na kanilang naharap. Si James, Liam, at David ay nagngangalit sa galit. Kung makikilala lang nila ang malabong figurang ito, buburahin na nila ang Lim sa balat ng lupa. Kabanata 237. Sa punong tanggapan ng Horizon Group. Ang isang maluwag na conference room ay napuno ng mga executive kabilang sina Graham, Helene, at iba pang senior na miyembro ng grupo. Panay ang tingin nila sa LED screen sa dingding. Malinaw na nag-aalala sila habang pinapanood nila ang stock ng Horizon Group na bumagsak ng husto sa loob lamang ng ilang minuto. Napagmasdan din nila ang mabilis na pagtaas ng mga stock ng Wyatt Group, Rich Electronics Group, at Hose Pharmaceuticals, na umabot sa nakakagulat na 600% na pagtaas. Tulad ni James at ng kanyang mga kasosyo, nag-isip sila kung sino ang maaaring humila sa mga string sa likod ng hindi pangkaraniwang pag-alon na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naibsan ang kanilang pag-aalala nang makita nila ang inaasam nilang tanawin. Matapos maabot ang hindi kapani-paniwalang 600% na pagtaas, ang mga stock ng tatlong kumpanyang iyon ay biglang tumama. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pagbaba ay isang nakakabigla na 600%, na epektibong ibinalik ang halaga ng mga stock na ito sa kung saan sila noong nakaraang gabi. Nagpatuloy ang pag-usad, na umabot sa 700% na pagbaba, na nagparamdam kay Graham, Helene, at sa iba pa ng katwiran. Tinarget ni James at ng kanyang grupo ang mga stock ng Horizon Group. Sa isang twist ng mga kaganapan, ang mga stock ng kanilang sariling kumpanya ay inatake din ng isang financial juggernaut, na parang matamis na paghihiganti para kay Graham at sa kanyang koponan. Ang dahilan kung bakit naniniwala si Graham at ang kanyang koponan na ang buong dula na ito ay inayos ng isang higanteng pinansyal ay dahil sa isang obserbasyon. Magdamag, ang tatlong kumpanya sa ilalim ng Wyatt Group ay may malapit sa 12 hanggang 14 bilyon sa mga transaksyon. Ang napakalaking halaga ng pera ay isang bagay na hindi kayang pamahalaan ng konsorsyum sa Vista Verde. Sa makatuwid, ang unang naisip ni Graham ay na ito ay dapat na gawain ng ilang internasyonal na titan sa pananalapi. Kabalintunaan, habang ang Wyatt Group at iba pang mga grupo ay tina-target ng financial titan na ito, hindi sinasadyang na ipaghiganti nito ang karangalan ng Horizon Group. Kung sakaling malaman ni Graham kung sino ang financial behemoth na ito, tiyak na ipapahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Biglang bumulalas ang isang nagtatakang boses, paano ito nangyari? Ang mga stock ng aming kumpanya ay tumataas. Tumaas sila ng 10%, 50%, 100%. Oh my God, ito ba talaga? Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang mga pangunahing executive, na minsan-sinang nanunood sa screen, ay bumulalas sa pagkamangha at tuwa. Agad na lumipat ang tingin ni Graham sa screen, at hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang mga stock ng Horizon Group, na kagagaling lang sa isang bangin, ay biglang lumundag. Ang pagtaas ay isang napakalaki 100%. Gayunpaman, medyo nababalisa pa rin si Graham. Bumaling sa isa sa mga executive, sinabi niya, Mr. Lee, maaari mo bang tingnan kaagad kung aling kumpanya ang bumibili ng aming mga stock? Agad namang tumanggo ang executive na iyon at tumawag. Pagkatapos ng tawag, iniulat ni G. Lit kay Graham, tinuri ng tagapangulo, ang pangkalahatang tagapamahala ng sangay ng Pacifica Securities Company Vista Verde.
Isang advanced na confidential na account mula sa Julius Bank ang gumawa ng tatlong pagbili ng mga stock ng aming kumpanya, na may kabuuang halos 1 bilyon ng halaga. So, hindi naman Wyatt family kung tutuusin. Nakakagaan ng loob. Isang bigat na halatang naalis mula sa mga balikat ni Graham. Sa pagmuni-muni, malamang na hindi ito ang pamilyang Wyatt. Nakapagbenta na sila ng mataas, na nakamit ang kanilang layunin na sirain ang halaga ng stock ng Horizon Group. Bakit sila pagkatapos ay tumalikod at susuportahan ang pabagsak na mga stock ng Horizon Group? Ngunit sino ang nasa likod ng confidential na Julius Bank account na ito? Habang pinag-iisipan nina Graham, Helene, at ng iba pa kung sino ang tumulong upang iligtas ang stock ng Horizon Group mula sa kumunoy, sa mansyon ng pamilya ng Field, sa loob ng isang kwarto, tumingin si Jerick sa kanyang laptop ng may kasiyahan. Sa screen, kumikinang ang 4 na bilyong kita mula sa pagbebenta ng mataas na stock ng tatlong kumpanya ng Wyatt Group. Text, ang mga tuta ay mummy sa likod ng dramatikong karibal na pagbagsak ng tatlo ng Wyatt family. Impeni siya ay walang iba kundi si Jerick. At syempre, ang tagapagligtas na bumuhay sa paglubog ng Horizon Group ay si Jerick din. Ang operasyong ito ang pinakamalaking capital move ng Jerick hanggang sa kasalukuyan, na kinasasangkutan ng halos 4 na bilyong dolyar. At ang gayong napakalaking pamumuhunan ay nagbunga ng isang kahangahangang kita na 4 na bilyon. Sa pamamagitan nito, ang kanyang punong guro ay pinagsama sa mga kita. Ang kanyang kayamanan ay tumaas sa 16 na bilyon, hindi pa binibilang ang I-bilyon na kanyang ipinuhunan upang iligtas ang merkado ng Horizon Group. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Jerick. Pagkakuha niya, nakita niyang may tawag iyon mula kay Gerald. Pagsagot, tinukso niya, ano ba? Tumatawag para sabihin sa akin kung magkano ang kinita mo sa oras na ito. Ha? Jerick, parang alam mo na kung ano ang sasabihin ko. Maaari mo bang hulaan kung magkano ang naibulsa ko sa round na ito? Umalangaw-ngaw sa kabilang dulo ang masayang tawa ni Gerald. Mula sa pagtawa na iyon, masasabi ni Jerick na si Gerald ay gumawa ng isang magandang sentimos. Mga 20 hanggang 40 milyong dolyar. Nagbaka sakali si Jerick. Ha? Punta ka, Jerick. I earned $40 million, all thanks to you, natuwa si Gerald. No need for thanks. Dahil magkapatid tayo, hindi kita makakalimutan kapag pumasok na ang pera, mahinahong sagot ni Jerick. Having a brother like you, I must say I'm one lucky guy, Jerick. By the way, magkano ang kinita mo this time? Hindi maiwasang magtanong ni Gerald. Walang pakialam na sagot ni Jerick, hindi naman masyado, 40 billion lang. 40 bilyon. Nauutol sa gulat si Gerald. Bagay ka talaga. Sige, sapat na sa pambabala. Darating din ang araw mo. Kailangan ko nang umalis, tugon ni Jerick. Hoy, Jerick. Sa susunod na bibili ka ng mga stock, bigyan mo ako ng ulo up, okay? I'm hung up now, paalala ni Gerald sa kanya bago matapos ang tawag. Oo naman, hindi ko makakalimutan, paniniguro ni Jerick. Matapos ibaba ang tawag, sumulyap si Jerick sa kanyang laptop, na nagpapakita ng balanseng 16 na bilyon. Kinuha niya ang phone niya at dinial si Graham. Hello, Jerick. Anong meron? Agad na sagot ni Graham. Sinabi ni Jerick, Mr. Field, nabanggit mo kanina tungkol sa CBD project tender at isang funding gap na 6 na bilyong dolyar. Nakausap ko si President Claire ng Evermore Group, at mayroon silang magagamit na pondo. Bukod dito, naniniwala si Ms. Carter na ang proyekto ng CBD ay may napakalaking potensyal at nagkakahalaga ng pamumuhunan. Jerick, ako, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo at kay Ms. Carter. Nanginginig ang boses ni Graham sa pasasalamat. Mr. Field, ipadala lang sa akin ang mga detalye ng account ng kumpanya, at ililipat ko ang mga pondo, sabi ni Jerick. Sige, ipapadala ko sa iyo kaagad ang mga detalye ng account. Sa loob ng conference room, pinanood ni Helene at ng ilang senior executive si Graham na binaba ang telepono, namumula ang kanyang mukha sa emosyon at ang mga mata ay kumikislap sa luha.
Ang hindi inaasahang pagpapakita ng emosyon na ito ay nakakabighani ng lahat. Naisip nilang lahat na maaaring may nangyari kay Graham at nagsimulang ipahayag ang kanilang mga alalahanin. Tinanong ni Helene, "Tatay, okay ka lang?" Tumango ang mga executive, "Chairman, okay na ba ang lahat? Gusto mo ba ng isang tasa ng kape?" Nang makita ang kanilang nag-aalalang mga mukha, hindi napigilan ni Graham na tumawa, isang tunay, nakakapanabik na tawa. "Wala namang mali sa akin. Kung mayroon man, ito ay isang dahilan para sa pagdiriwang." Pagkatapos ay ibinahagi ni Graham ang balita tungkol sa mapagbigay na alok ni Jerick na mangunguna ng 6 na bilyon sa Horizon Group para sa bid sa proyekto ng CBD. Nang marinig ang balita, tuwang-tuwa si Helene at ang mga executive. Ang galing! Sa pamamagitan nito, kahit na walang suportang pinansyal mula sa mga pamilyang Macy, Bates, at Jensen, maaari pa rin tayong magbid para sa proyekto ng CBD. Sino ang mag-aakala na makakarating si Jerick para sa Horizon Group sa pinakamahirap nating panahon, tulad ng isang beacon ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa? Maging si Helene, sa buong katahimikan, ay nahirapang ihatid ang lalim ng kanyang pasasalamat at pananabik. Matapos mawala ng suporta at pakikipagtulungan ng pamilya Field ng Macy, Bates, at Jensen Financial Consortium, ang mga pagkakataong magbid para sa proyekto ng CBD ay tila halos mapapahamak. Ngunit ang napapanahong tulong at suporta ni Jerick ay walang alinlangan na muling nagbigay ng pag-asa para sa pamilya Field. Kabanata 238. Makalipas ang 12 araw, sa bisperas ng CBD Project Bidding Conference, sa marangyang sala ng mansyon ng pamilya Wyatt, umupo si James kasama sina Liam at David. "James, ang aming tatlong grupo sa pananalapi ay pinagsama-sama na ng 7 bilyon, sabi ni Liam, nakasandal sa sopa, ganap na kung sakali. Sa pagiging katamtaman ng performance ng stock ni Graham at walang suportang pinansyal ng mga pamilyang Macy, Bates, at Jensen, wala siyang pagkakataon sa CBD Bidding Conference laban sa tayo. Sumilay ang confident na ngiti sa mukha ni James. "Hindi tayo magagawa ni Graham," deklara niya. "Kami ay garantisadong mananalo sa bidding na ito. Makakuha ng mas maraming pondo kaysa." Natawa si David, "Hindi na ako makapaghintay na makita ang pagmumukha ni Graham kapag natalo siya sa amin sa kumperensya. Hahaha." Napuno ng kanilang tawanan ang silid. "Bob, may magbukas ng bote ng champagne. Malakas ang loob natin ngayon, kaya magdiwang tayo ng maaga," sabi ni James, lumingon sa kanyang mayordoma na si Bob. Tumango si Bob at maya-maya, isang katulong ang nagdala ng champagne at baso. "Mag-toast tayo sa nalalapit nating tagumpay," sabi ni James, itinaas ang laman niyang baso kay Liam at David. Liam at David, parehong nagniningning sa tuwa, itinaas ang kanilang mga salamin. Cheers! Clink! Nag-clink ang kanilang mga baso, at same time na uminom ang tatlo, umalangaw ang kanilang tawa sa buong lugar. Silid. Samantala, sa manor ng Fields. Si Graham, Jerick, at Helene ay nakaupo sa kanilang sala, kasama ang ilang nangungunang executive ng Horizon Group. Bukas ang bidding conference ng CBD project. Siguradong nag-iisip si James at ang grupo niya. Na walang anumang mga channel sa pagpopondo, walang paraan ang pamilya ng Field na makakuha ng ilang bilyong dolyar, nagsimula si Graham. Mataimtim ang tingin ni Graham, isang apoy na nagniningas sa kanyang mga mata. Kinausap niya ang ilang mga senior executive na nasa harapan niya. Nawalan sila ng bantay, sa paniniwalang mayroon sila nito sa bag. Bukas, sa bidding conference, haharapin natin sila ng matinding suntok at sisiguraduhin na babagsak sila at masunog. Ang mga ekspresyon ng mga ehekutibo ay sumasalamin sa katatagan ni Graham, ang kanilang mga mata ay kumikinang ng may determinasyon, nakapagpapaalaala sa mga mandirigma na nakahanda para sa labanan, puno ng kumpiyansa. "Tama si Chairman. Kailangan nating talunin ang pamilya Wyatt." Bulalas ng isa. "Walang alinlangang mananalo kami sa bid para sa CBD project." Isa pang tumunog. "Kami ay mananaig." Nang makita ang masiglang moral ng kanyang mga executive, tumango si Graham bilang pagsang-ayon.
Pagkatapos ay bumaling siya kay Jerick, kitang-kita ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Jerick, kung wala ang napapanahong kontribusyon mo at ni Claire na $6 na bilyong, hindi kami magkakaroon ng pagkakataon na magbid para sa proyekto ng CBD. Ang mga magalang na tingin ay itinuro kay Jerick mula sa mga executive. Si Jerick, gayunpaman, ay nanatiling walang pakialam. Mr. Field, noong una mo akong binigyan ng 10% ng shares ng kumpanya, naging stakeholder ako sa Horizon Group. Sa makatuwid, noong apurahang kailangan ng kumpanya ng pondo para sa bid na ito, tama lang na magambag ako. Ang aking pag-asa ay ang aming kumpanya ay umakyat sa mas mataas na taas at mas umunlad pa. Masigasig na pumalakpak si Graham. Well said, Vice President Jerick. Bigyan natin siya ng isang round of applause. Si Helene at ang mga executive, na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, ay nakiisa sa palakpakan. Nahuli sa kawalan, si Jerick ay lumitaw na medyo naguguluhan. Teka, ano? Naisip niya, medyo nahihiya. Hindi niya inasahan na ang ilang magalang na pananalita ay magdudulot ng ganoong tugon. Ang eksena ay nagpaalala sa kanya ng mga sandaling iyon kapag ang isang pinuno ay nagtatapos sa isang talumpati, at ang lahat sabay-sabay na pumalakpak, paunteng siya ng bahagya sa lugar. Naunawaan ni Jerick kung bakit ganoon kataas ang pagpapahalaga ni Graham at ng mga senior executive sa kanya. Ang kanyang kontribusyon na $6 na bilyong ay mahalagang nailigtas ang bid ng Horizon Group, na nasa bingit ng kabiguan. Malaki ang utang na loob ng patuloy na proseso ng bidding sa napapanahong tulong ni Jerick. Murdoch, ilabas mo ang alak. Gusto kong uminom sa bidding natin bukas, para palakasin ang loob natin. Tinawag ni Graham ang kanyang mayordomo na si Murdoch. Tumango si Murdoch at hindi nagtagal ay pinalabas ng mga katulong ang mga bote ng red wine. Sina Graham, Jerick, at lahat ay kumuha ng isang baso mula sa tray. Narito ang aming matagumpay na bid bukas. Itinaas ni Graham ang kanyang baso. Sina Jerick, Helene, at ang iba pa ay sabay-sabay na nagtaas ng kanilang mga salamin, sa ating tagumpay. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga baso at ibinaba ang kanilang mga inumin. Ngunit nang maubos ni Jerick ang kanyang alak, biglang nagbago ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig na may nakatawag sa kanyang atensyon. Parang may naramdaman ang kanyang God's eye, dahilan para magbago kaagad ang kanyang kilos. Ibinalik ang kanyang baso sa tray ng katulong, anya. Mr. Field, Helene, kailangan kong lumabas saglit. Mangyaring magpatuloy. Tumawag si Helene. Jerick, saan ka pupunta? Huminto siya at binigyan siya ng bahagyang ngiti, may mahalagang bagay na kailangan kong asikasuhin. Isang bagay na maaaring ganap na ibagsak ang pamilya Wyatt at alisin ang banta sa pamilya Field. Dahil doon, mabilis na lumabas ng villa si Jerick. Naiwan si Helene na puno ng tanong ang mukha. Ibagsak ang pamilya Wyatt. Anumang hinaharap. Isang bagay na magpapaalis sa pamilya Field ng anumang mga banta sa hinaharap. Ano lang ang nangyayari? Ngunit nakaalis na si Jerick. Gusto man niyang magtanong, walang sumasagot sa mga tanong niya. Katulad nito, si Graham at ang mga senior executive ng kumpanya ay napuno ng mga pagdududa. Nagtaka sila kung ano ang ginagawa ni Jerick sa manor ng pamilya Wyatt. Si James, kasama ang dalawa sa kanyang mga kasama, sina Liam at David, ay natapos na sa kanilang mga inumin. Nagpaalam na sila kay James at naghanda ng umalis. Inihatid sila ni James sa kanilang mga sasakyan. Pinagmasdan niya ang mga sasakyang sinasakyan nina Liam at David, na nasa gilid ng mga bodyguard, na paalis mula sa manor ng pamilya Wyatt. Sa sandaling iyon, lumapit si Bob kay James na may seryosong ekspresyon at bumulong sa kanyang tainga. Mr. Wyatt, pinalaya si Maxwell mula sa bilangguan ngayon. Isang anino ang bumagsak sa kaninang kalmadong mukha ni James, at isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ako makapaniwala na nakakulong na siya ng 10 taon, sabi niya. Mr. Wyatt, may ebidensya pa rin si Maxwell ng iyong mga nakaraang gawa. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Bob, na patitig kay James. Sumagot si James, ang kanyang anak na may malubhang karamdaman ay nananatiling nasa ilalim ng aming kontrol.
Pipilitin natin siyang ibigay ang ebidensya. Kung hindi, hindi na niya makikita ang kanyang anak. Naiintindihan, Mr. Wyatt, pag-amin ni Bob at mabilis na umalis. Isang matinding kislap ang lumitaw sa mga mata ni James habang bumubulong sa sarili. Maxwell, sana hindi ka tanga para harapin ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong malayo sa kaaya-aya ang iyong wakas. Kabanata 239. Sa katahimikan ng gabi, isang nag-iisang figure ang dumaan sa kalye. Nakasuot ng sombrero at maskara, inihayag ng mga ilaw sa kalye ang mga magaspang na katangian ng kanyang mukha na hinampas ng hangin. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang kanyang likod ay may bahagyang pagyuko dito. Tila isang di nakikitang bigat, isang pasanin, ang dumidiin sa kanya, yumuyuko sa kanyang likod. Lumapit siya sa isang sira-sirang housing complex at huminto sa harap ng isang luma na maraming palapag na gusali. Ang estilo ng arkitektura ay mula sa nakalipas na mga taon, na nagpapakita ng edad nito. Itinagilad niya ang ulo, itinuon ang tingin sa mga nakasinding bintana sa ika-6 na palapag. Ang kanyang kumikinang ang mga mata, basa sa emosyon. Pagkatapos ng 10 mahabang taon, sa wakas ay nakauwi na rin siya. Nagamot na ba ang matinding karamdaman ng kanyang anak? Isang dekada na ang nakalilipas, ang kanyang anak, 10 pa lang noon, ay na-diagnose na may congenital rheumatoid arthritis. Ang bata ay hindi makalakad at patuloy na nasa matinding sakit. Desperado na maibsan ang pagdurusa ng kanyang anak magpakailanman, nakipagkasundo siya sa pinuno ng isang malaking financial conglomerate, gumawa ng isang gawain para sa kanila. Bilang kapalit, ang magnate na ito ay nangako na ipadala ang kanyang anak sa pinakamahusay na ospital sa Amerist at magbibigay ng top-tier na paggamot para sa kanyang rheumatoid arthritis. Personal niyang sinamahan ang kanyang anak sa ospital ng Amerist na iyon, habang pinagmamasdan ng batang lalaki na pinapasok ng gulong sa operating room. Pagkatapos lamang nito ay bumalik siya sa kanyang tinubuang bayan upang tuparin ang kanyang pagtatapos ng kasunduan, na kumpletuhin ang gawain para sa magnate. Ngunit ang gawaing iyon ay nagpunta sa kanya sa bilangguan sa loob ng isang dekada. Sa sandaling nasa likod ng mga bar, siya ay halos ganap na nahiwalay sa labas ng mundo. Sa mga taong iyon, binisita siya ng kanyang asawa sa bilangguan, na nagdala ng nakapagpapasiglang balita na gumaling na ang arthritis ng kanilang anak. Gayunpaman, ayaw niyang malaman ng kanilang anak ang tungkol sa pagkakulong ng kanyang ama, kaya hindi niya kailanman dinala ang kanilang anak sa mga pagbisitang iyon. Ayaw niyang magdulot ng sakit ang kanyang pagkakulong sa kanyang anak. Kaya't sa loob ng 10 taon, hindi niya ito pinapansin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pumasok sa gusali, patungo sa ika-6 na palapag. Inilahad niya ang kanyang kamay, kumatok sa pinto. Knock knock. Walang sagot. Muli siyang kumatok, mas malakas sa pagkakataong ito. Katok, katok, katok. Jane. Ako ito, Maxwell. Bumalik na ako, pinipigilan ng boses ng lalaki ang umiikot na emosyon ng kalungkutan at saya. Ngunit wala pa ring tugon. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng lalaki na may mali. Napansin niyang bukas ang mga ilaw nang pumasok siya sa gusali. Hindi posible na walang tao sa bahay. Sumagi sa kanyang isipan ang kakilakilabot na kaisipan, may nangyari ba sa kanyang asawa at anak? Sa pag-iisip nito, naghanda siyang pilitin na buksan ang pinto. Paatros ng ilang hakbang, mag-charge na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Natigilan siya. Nakatayo sa pintuan ng isang mukha na hindi pamilyar sa kanya, isang binata sa edad na 20s na may mislan na mga katangian at isang hindi pangkaraniwang presensya. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ko? Tanong ng lalaki na may pagdududa sa mga mata. Ako si Jerick. Nandito ako para iligtas ka, sagot ng binata, na kinilala ngayon sa pangalang Jerick. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging mas maingat. Iligtas mo ako. Oo, dahil may darating at papatay sa iyo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Maxwell, cool na sagot ni Jerick, deep down, alam mo kung sino ang humahabol sa iyo. Sa katunayan, ang pangalan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay Maxwell. Nang marinig ang mga salita ni Jerick,
Isang banayad na pagbabago ang sumilay sa mga mata ni Maxwell. Natahimik siya sandali, sinusuri si Jeric. Pinadala ka ba ni James? Sabi ko, nandito ako para iligtas ka. Bakit ako ipapadala ni James? Nakangiting sagot ni Jeric. Mabilis na iniskan ni Maxwell ang kwarto. Bukod kay Jeric, parang wala ng ibang tao. Nasaan ang aking asawa at anak? Tanong niya na nakatutok ang tingin kay Jeric. Sagot ni Jeric, nasa kamay sila ni James. Kung gusto mo silang makita, sumunod ka sa akin. Bakit naman kita susundan? At base sa sinasabi mo tungkol sa pamilya ko kasama si James, bakit ako maniniwala sa iyo? Nanatiling nakabantay si Maxwell. Nang hindi na nagpapaliwanag pa, sinabi ni Jeric, kung gusto mong malaman kung bakit, sumama ka sa akin, at may ipapakita ako sa iyo. Lumapit si Jeric sa isang bintana at bahagyang hinawi ang kurtina. May halong hinala at pag-iingat, lumapit si Maxwell sa bintana at sumilip sa labas. Bukod sa buwan at mga bituin, tanging tinta itim na kalangitan sa gabi ang kanyang nakita. Ano ang dapat kong makita? Tanong ni Maxwell. Sagot ni Jeric, huwag kang tumingin sa langit. Tumingin sa ibaba. Kasunod ng utos, tumingin sa ibaba si Maxwell. Matatagpuan ang gusali sa isang lumang kapitbahayan, at natatanaw niya ang isang masungit na kalsada, sapat lamang ang lapad para sa isang kotse, na patungo sa gusali. Maliban doon, wala nang ibang napapansin. Hindi niya maintindihan ang gustong makita ni Jeric. Ngunit bago pa siya makapagtanong kay Jeric, umalangaw ang tunog ng mga makina. Distansya. Pinagmasdan niya ang 4 o 5 sasakyan na papalapit sa makipot na kalsada na nagpapahintulot lamang sa single-file traffic. Sunod-sunod na pumarada ang mga sasakyan sa labas ng kanyang gusali. Mula sa 3 sa mga sasakyan, lumitaw ang 12 matipunong lalaki na nakaitim na suit. Dahil sa matitipunong pangangatawan at ugali nila, halatang batika silang martialists. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin ni Maxwell ay hindi ang mga lalaki, kundi isang matanda na lumabas sa isa sa mga sasakyan. Namutla ang mukha ni Maxwell, at nagulat siya, Bob. Tama, pagkumpirma ni Jeric, Bob, mayordomo ni James. Nandito siya para patayin ka. Ay, ang mali ko, nandito talaga siya para kunin ang isang bagay mula sa iyo. Paano mo nalaman na may hinahabol sila? Tanong ni Maxwell na nanliit ang mga mata kay Jeric. Alam ko rin ang tungkol sa micro storage card na mayroon ka, na nagtataglay ng mga lihim na footage. Ito ang leverage na mayroon ka kaysa kay James, sabi ni Jeric. Natigilan si Maxwell. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Jeric ang gayong kumpidensyal na impormasyon. Wala tayong masyadong oras. Kung ayaw mong mahuli ni Bob, sumama ka sa akin, udyok ni Jeric. Sumulyap sa ibaba, napansin ni Maxwell si Bob, na nangunguna sa isang pangkat ng halos 12 lalaki, na papasok sa gusali. Mabilis siyang nagdesisyon, sige, susundan kita. Pero papunta na sila. Kung aakyat tayo sa hagdan, tatakbo tayo sa kanila. Napangiti si Jeric, sino ang nagsabi tungkol sa paggamit ng hagdan? Sumunod ka sa akin sa balcony. Si Maxwell ay mukhang tuliro, hindi sigurado sa kung ano ang nasa isip ni Jeric na dinala siya sa balkonahe. Anuman, sinundan niya si Jeric sa balkonahe sa ika-6 na palapag. Ipikit mo ang iyong mga mata, utos ni Jeric. Ginawa ni Maxwell ang sinabi sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang paghawak ni Jeric sa sinturon na humigpit sa kanyang baywang. Isang matinding sensasyon ang nanag sa kanya, pakiramdam niya ay lumilipad siya, ang hanging humahampas sa kanya. Sinundan ng pakiramdam ng pagbagsak mula sa taas. Dahil sa gulat ay agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang pagkamangha, nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili hindi na sa ika-6 na palapag na balkonahe kundi sa lupa sa ibaba. Nagulat si Maxwell, na nag-iisip, si Jeric ba ay, binuhat lang ako at tumalon mula sa balkonahe. Bago niya maisip ang kanyang mga iniisip, hinayla ni Jeric si Maxwell sa isang kotse, na pinaandar ni Bob at ng kanyang mga tauhan doon. Walang pag-aaksaya ng sandali, tumakbo si Jeric. Nang makarating si Bob at ang kanyang koponan sa ika-6 na palapag,
narinig nila ang umuungal na makina ng isang kotse. Nagmamadaling pumunta sa bintana, isa sa kanila ang bumulalas, "Damn it, Bob, may kumuha ng sasakyan natin." Isang matalim na kinang ang lumitaw sa mga mata ni Bob. Si Maxwell dapat. Sinusubukan niyang tumakas sakay ng sasakyan namin. Habulin mo siya. Lahat sila, sa pangunguna ni Bob, ay nagmamadaling bumaba ng hagdan. Ngunit nang makarating sila sa labas, ang kotseng minamaneho ni Jerick ay nawala na sa gabi. Kabanata 240. Sa isang tahimik na eskinita, nakaparada ang kotseng minamaneho ni Jerick. "Salamat sa pagligtas sa akin," simula ni Maxwell, "pwede ko bang malaman ang pangalan mo?" Jerick Agosta, walang pag-aalinlangan niyang sagot. Tumango si Maxwell, "Bakit mo ako niligtas, Mr. Agosta? May sama ng loob ako sa pamilya Wyatt. Gusto nila akong patayin," sabi ni Jerick na walang pakialam sa tono. Tanong ni Maxwell, "Hinihintay mo ba ako sa aking lugar dahil alam mong ilalabas ako ngayon? At paano mo nalaman na may something ako kay James?" Tumugon si Jerick, "Si James ang aking kaaway. Natural, gusto kong malaman lahat ng sikreto niya. Nalaman ko sa pamamagitan ng aking paraan na aalis ka ngayon at mayroon kang bagay sa kanya." Huminto siya, pagkatapos ay matamang tumingin kay Maxwell, "So, I want to join forces with you against James." Si Maxwell, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. "Noong nakaraan, si James, sa pagtatangkang makuha kung ano ang mayroon ako, ay nagpadala rin ng mga tao upang iligtas ako, na sinasabing siya ay kanyang kaaway. Ngunit nakikita ko sila sa bawat oras. Paano ako magtitiwala na hindi kanya ipinadala?" Sabi ni Jerick, "Parang nag-iingat ka talaga. Gusto mong malaman kung ako ang pinadala ni James. Sige, may ipapakita ako sa'yo. After seeing it, you can decide kung ako ang pinadala niya o hindi." Dahil doon, inilabas ni Jerick ang isang maliit na storage card mula sa kanyang bulsa. Bakas sa mukha ni Maxwell ang hindi maipaliwanag na pagkabigla, "Nakuha mo na ang gamit ko." Tumango si Jerick, "Ito ang ebidensya mo laban kay James. Itinago mo ito sa loob ng porselana na estatwa sa altar sa iyong sala. Sinabi mo kay James na kung mangangahas siyang saktan ka o ang iyong pamilya, may makontento, at tinitiyak na mahaharap siya sa legal na kahihinatnan. Ilantad ang. Kinuha ko ang card na ito nang walang pahintulot mo. Sana maintindihan mo." Nawala ang pagdududa sa mukha ni Maxwell. Talagang hindi ka sinugo ni James, deklara niya. Malinaw sa kanya. Kung nakuha lang ni Jerick ang gusto ni James, hindi niya sana ito nailigtas kanina. Sa halip, hahayaan na lang niya si Bob na kunin siya. "Narito ang iyong item pabalik. Ngayon, ililigtas ko ang asawa at anak mo." Ibinalik ni Jerick ang storage card kay Maxwell. Natigilan si Maxwell nang ibinalik ni Jerick ang card. Lalong lumakas ang kanyang emosyon nang banggitin ni Jerick ang kanyang pamilya. "Mr. Agosta, alam mo ba kung nasaan ang asawa at anak ko? Kinuha na sila ni James. Gusto niyang gamitin ang mga ito para i-pressure ka na ibigay ang hinahabol niya," paliwanag ni Jerick. "Malapit lang sila, nasa isang malaking villa na napapalibutan ng matataas na pader. Kailangan ko silang iligtas." Sabi ni Maxwell, halata sa boses niya ang pagkabalisa. "Kung pupunta ka, hindi ka lang mabibigo na iligtas sila, kundi itataya mo rin ang sarili mong buhay. Maghintay ka sa kotse, at ako na ang bahala," payo ni Jerick. Nabawi ni Maxwell ang kanyang kalmado. Wala siyang anumang martial arts, at alam niyang babantayan ng husto ang villa. Ang kanyang presensya ay maaaring malagay sa alanganin ang pagliligtas, dahil sa mga pangyayari. Kung isa sa alang-alang kung paano siya walang kahirap-hirap na binuhat ni Jerick pababa mula sa ika-6 na palapag na balkonahe, malinaw na ang mga kasanayan sa martial arts ni Jerick ay katangi tangi. Sa katunayan, natanto ni Maxwell, maaaring magkaroon ng mas magandang pagkakataon si Jerick na magtagumpay ng mag-isa. Tumango siya bilang pagsang-ayon, "Please, Mr. Agosta, mag-ingat ka." Nagsuot ng itim na maskara si Jerick, tinakpan ang kanyang ilong at bibig, tumango si Maxwell, at bumaba sa sasakyan.
Habang gumagalaw siya, para siyang lawi na lumulutang sa gabi, mabilis na naglaho sa dilim. Kabanata 240. Naghintay si Maxwell na may tumataas na pagkabalisa. Siya ay napunit sa pagitan ng desperadong pagnanais na makita muli ang kanyang pamilya at ang pag-aalala na si Jeric ay maaaring mawalan ng malay at mapunta sa mga kamay ng mga lalaking James. Lumipas ang oras, bawat segundo ay umaabot hanggang sa walang hanggan. Makalipas ang humigit kumulang 30 minuto, isang anino ang lumitaw mula sa gabi, na may hawak na isang tao sa bawat kamay, na pumailang lang patungo sa naghihintay na sasakyan. Nang dumaan sila sa harap ng sasakyan, nalaman lamang ni Maxwell na nailigtas ni Jeric ang kanyang asawa at anak. Agad namang bumaba ng sasakyan si Maxwell. Binitawan ni Jeric ang kanyang pagkakahawak, ipinakita ang isang nasa katanghaliang gulang na babae at isang mukhang mahinang binata. Bakas sa mga mukha nila ang hindi makapaniwala nang makita si Maxwell. Honey, tatay. Nanginginig ang kanilang mga boses sa emosyon at saya. Mahal, anak. Tumulo ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata ni Maxwell. Mabilis na sumingit si Jeric. Maxwell, malalaman ni James na nakalaya na ang pamilya mo. Kung ayaw mong mahuli silang muli, kailangan na nating umalis kaagad. Pagbalik sa kanyang katinuan, dali-daling sumagot si Maxwell, oo, oo. Tama ka Mr. Agosta. Dahil naligtas lang ni Jeric ang kanyang pamilya, walang hangganan ang paggalang at pasasalamat ni Maxwell sa kanya. Susundin niya ang anumang payo ni Jeric. Nang ligtas ng nasa loob ng kotse si Maxwell at ang kanyang pamilya, sumakay si Jeric sa driver's seat at mabilis na umalis. Mga kalahating oras pagkatapos ng kanilang pag-alis, sinugod ni Bob at ng kanyang mga tauhan ang isang kalapit na vilya na napapalibutan ng matatayog na pader. Sa loob ng maluwang na patio, mahigit 100 gwardya ang nakahiga na walang malay, na nagkakalat ng walang kabuluhan. Sumikip ang mukha ni Bob, halata ang pag-aalala. Bilisan mo, hanapin mo ang vilya. Suriin kung ang asawa ni Maxwell. Oo, o sila ay nag-araw, na ginawa sa bato. Ilang sandali pa, bumalik sila, malungkot ang kanilang mga mukha. Sir, wala na po yung asawa ni Maxwell at nanalo. Lalong kumunat ang noo ni Rob. Sinulyapan niya ang mga walang malay na gwardya sa lupa at sinabing, gisingin mo sila. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari. Oo, sir. Makalipas ang 1 oras, sa pag-aaral ng manor ng pamilya Wyatt. Lumapit si Bob kay James, na nakaupo sa isang magarbong upuan ng mahogany, na may seryosong ekspresyon. Mr. Wyatt, binaygo kita. Nakatakas si Maxwell. Bukod dito, isang lalaking nakamaskara ang pumasok sa aming lihim na vilya at iniligtas ang asawa at anak ni Maxwell. Sampal. Nagdilim ang mukha ni James sa balita. Sa sobrang galit, inihampas niya ang kanang kamay sa armrest ng upuan niya, agad itong nabali. Ang matinding puwersa sa likod ng sampal na iyon, na puno ng panloob na mana ni James, ay sapat na para mabasag ang matibay na armrest ng mahogany. Bob, may lead ba tayo sa pagkakakilanlan nitong lalaking nakamaskara? Napuno ng nakamamatay na lamig ang boses ni James. Mr. Wyatt, natatakot ako na wala pa tayong mga lead. Yumuko pa si Bob, puno ng hiya. Ang ebidensyang iyon na pinanghahawakan ni Maxwell laban sa akin kung siya at ang kanyang pamilya ay talagang nailigtas, at ang mga nilalaman ay nalik, ito ay magsasad ng kapahamakan para sa akin. Naikuyom ng mahigpit ni James ang kanyang mga kamao habang nagsasalita. Mr. Wyatt, gagamitin ko ang lahat ng aming mga mapagkukunan upang masubaybayan ang nakamaskarang panghihimasok na ito at makuha si Maxwell at ang kanyang pamilya, paniniguro ni Bob. Bukas ay ang CBD Project bidding event. Hindi ko kailangan si Maxwell na nagdudulot ng mga abala. Hanapin ang mga ito at siguraduhing hindi sila makagambala sa aking bid na matalim ang tingin ni James, isang malinaw na pagbabante sa kanyang mga mata. Oo, Mr. Wyatt.